Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy sa ating pong series na pinamagatang God Uses Ordinary People. At ang atin pong pag-aaral ngayon ay sa Acts chapter 16, 14 to 15. Ito po ay may kinalaman sa buhay ng isang ordinaryong babae na ang pangalan ay Lydia. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple clothes. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema ng ating pag-aaral sa nakalipas na 3 araw ay ito. God delights in using ordinary people to accomplish His extraordinary purposes through His sovereign grace. Makikita po natin yan, yung pattern ng Diyos throughout history. Throughout the scripture, we see a recurring theme. Pinipili ng Diyos ang mga mahihina, yung mga humble, mga ordinaryong tao to carry out His extraordinary plans. Mula po sa aklat ng Genesis hanggang sa huling aklat ng Revelations sa New Testament, makikita natin ang temang ito ng ating Diyos. He doesn't depend on human greatness. Rather, He displays His own greatness through weak vessels. Makikita po natin yung katotohanan yan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 1, 26 hanggang 29. Ano po ang sabi? But God chose what is foolish in the world to shame the wise, so that no human being might boast in the presence of God. This truth is clearly demonstrated in the conversion na ating bida sa araw na ito, si Lydia. At mababasa po natin ito sa Acts chapter 6. Ang conversion po ni Lydia bilang isang mananampalataya ay solong pagkilos ng makapangyarihang Diyos. At ang Diyos ay gumagamit at pumipili ng mga ordinaryo para gamitin sa kanyang kaluwalhatian. Now, kung kayo'y sanay sa pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa, bago natin tinatalakay ang mga talata expositorily, ay tinitingnan po muna natin ang background o yung tinatawag na context ng isang o ng mga talata. So, let us go to the background and context. Ayan. So, makikita po natin dyan, nangyari po ang Acts chapter 15 hanggang 18 sa ikalawang missionary journey ni Apostol Pablo. Yan, ito yung second missionary journey. At ito po mga kapatid ay kinukonsidera bilang isang divine redirection. Dahil ang gusto ni Apostol Pablo ay tumungo sila somewhere else. But the Holy Spirit forbade him to go. Yan po ang binabanggit sa Acts 16, 6-7. Ang sabi po roon, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept. They were kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. And when they came to the border of Mysia, ano po ang plano ni Paul?
they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Makikita po natin mga kapatid dito na kahit maganda yung intensyon natin, maganda yung ating plano, meron tayong mga binabalak para sa ministeryo na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos. Pag hindi ka papayagan, hindi ka papayagan. At madalas naman nakikita natin kapag kumokontra tayo sa kalooban ng Diyos, kumokontra tayo sa plano ng Diyos, kahit anong kontra gawin natin, matutupad pa rin ang plano ng Diyos. You know the story of Jonah, right? Kung papaano si Jonah ay tumutol, kumontra sa naisin ng Diyos, pero at the end of the day, ang Diyos ang siyang masusunod. Sa halip na magpatuloy sila sa kanilang naising puntahan, ay dinala sila ng Diyos sa kanyang gustong plano. In fact, dito po makikita natin, Paul had a vision of a man from Macedonia pleading. Yan po ay nasa Acts 16:9. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." So, ano po ang nangyari? Dito po sa ating mga talata sa Acts 16, dito sa Pilipos, the gospel begins not in the synagogue, not in the places of the Jew, kundi saan? Sa isang river. At ang mga nakatagpo doon ni Apostol Pablo ay ang grupo ng mga babae. Doon nagsimula ang pag-usbong ng simbahan sa lugar na ito. The first convert sa Europe ay hindi hari, hindi philosopher, kundi isang business woman na ang pangalan ay Lydia. Kaya kung titingnan nyo, missionary journey ito, naglalakbay po sina Pablo. At sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa lugar na ito, and take note, ang unang mga naging convert ay mga babae, at ang isa sa mga babaeng ito ay isang businesswoman na ang pangalan ay Lydia. Ito ngayon ang sisimulan natin. And we're going to look at Acts chapter 16, and we will consider in an expository way, talakayin ang verses, one verse at a time. Ayan, so let us go now sa mga talata. So God's sovereign use of an ordinary woman to plant a church. Ito po yung bunga ng second missionary journey. Ang pangalan po ng babae ayon sa talata ay si Lydia. She was just an ordinary woman by the world's standards. Pag tayo po ay nagsisimula ng misyon, ng gawain, siyempre naghahanap tayo ng contact. Ang hinahanap po natin ay yung mga pwedeng magamit sa gawain ng Panginoon. Pero sino po ba ang pwedeng magamit sa pagsisimula ng gawain ng Panginoon? Hindi po ba mga anak ng Diyos, mga mananampalataya sa Panginoon? Kung kayo po hindi misyonero, ay marahil hindi nyo naranasan ang mga bagay na ito. But if you are a pastor, if you are in the ministry, alam mo na kapag ang layunin mo ng Diyos sa buhay mo ay magmisyon, hahanap ka ng mga tao na pagmimisyonan. Amen? At dito makikita natin papaano ba nagsimula ang gawaing ito ni Apostol Pablo sa Pilipos. At ito po ay makikita natin sa kasaysayan ng buhay ni Lydia. Ang pagpapakilala sa atin, si Lydia ay ordinaryong babae by the world's standards. Makikita rin natin na siya ay businesswoman. Ang sabi ng Bible, she was a seller of purple clothes. Ito pong purple clothing ay considered to be a luxury goods during that time. Kasi may kulay. Yung kulay na purple, hindi yan madaling i-produce. No po? At yan po mga kapatid ay gamit ng mga royalty. Yung purple o yung ube, no? Ano ba yung kulay ube? Ay napakagandang kulay niyan. Luxury yan during that time. Which means she was likely wealthy, yet not socially powerful. Yan. At ang sabi, siya ay worshiper ng Diyos.
Possibly isang Gentile na natakot sa Panginoon, katulad ni Cornelius. Kilala niyo ba si Cornelio? Yung centurion na ipinatawag niya si Apostol Peter para mangaral sa kanya. At ito yung vision ni Peter ng bumababang kumot na kung saan doon yung mga hayop na ipinagbabawal patayin sa Old Testament ay sinabi ng Diyos na gumising ka, Pedro, at magpatay ka. No, ang tinutukoy doon ay kailangan mag-crossover itong si Peter from ministering only to the Jewish people to the Gentile nation. At itong si Cornelio ay isang hentil at hindi yun plano ni Peter. In fact, wala naman talagang plano si Peter na magministeryo sa mga hentil eh. It was Paul who initiated the ministry to the Gentile. At dito po binabanggit ng Bible, God-fearing itong si Lydia, marahil katulad ni Cornelio, pero hindi sila converted. Hindi sila Hudyo. Gentile sila. At lalong hindi sila mananampalataya kay Kristo, pero may takot sila sa Diyos. Marahil sila, itong si Lydia ay dumadalo na rin sa Jewish temple for prayer, no? Or Jewish place for prayer. Pero wala siyang clue kung sino tong Diyos ng mga Hudyo at lalo wala siyang clue kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po si Lydia. Pangatlo, she had no influence in the church. Wala siyang theological training. Pero sa kabila ng mga kawalan, ginamit ang babaeng ito ng Diyos. Kaya kung ating titingnan ang Reformed view and Reformed insight, ating makikita ang puso ng Ebanghelyo. Lydia's heart was not opened by her wisdom, it was not opened by her goodness, but by God's sovereign grace. Tandaan ninyo, para makilala ni Lydia ang Panginoong Hesukristo, kailangan buksan ng Panginoon ang kanyang puso. At tandaan po ninyo, hindi ang tao ang nagbubukas ng sarili niyang puso. Walang tao sa mundong ito ang magbubukas ng kanyang puso para patuloyin si Kristo sa kanyang puso. That is impossible and it will not happen. Why? Kasi ang puso ng tao hindi magmamahal sa Diyos kahit kailan. Hindi matatagpuan ng makasalanang puso ang Diyos kahit kailan. Hindi hahanapin ng makasalanang puso ng tao ang Diyos kahit kailan. Maliban, take note, maliban ang Diyos ang mag-initiate na buksan ang puso ng tao at siya'y pumasok dito. Yan po ang Reformed insight. Kaya yung mga turo na buksan mo puso mo, papasukin mo si Jesus, wala yun sa katotohanan. That will not happen. Kasi po, ano sinasabi ng Romans chapter 3 verse 11 to 12? Verse 10, ang sabi, lahat ay nagkasala. Wala namang matuwid, wala kahit isa. Tama po ba? At ang sabi ng verse 11, walang humahanap sa Diyos. No one seek God. At ang sabi pa, no one understand. On that predicament, who will seek God? No one. Who can understand? No one. And how can therefore anyone open her or his heart to the Lord? Unless God Himself open the heart. Napakasimple lang nun mga kapatid. Kaya po kung titingnan natin, ang sabi ng talata, the Lord opened her heart. No? Anong tawag dito? Sa theology, ang term na opening of the heart ay regeneration. It is God's initiative in salvation. It is the Father who draws us to Christ. We will not be able to see Christ, His redemptive work, His work of saving us unless the Father, through the Holy Spirit, initiate the opening of our heart. Kaya pag nakilala mo si Jesus bilang daan, katotohanan at ang buhay, wala kang effort doon.
Iyon ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagbukas ng puso mo para makilala si Jesus. At take note, hindi lahat ay bubuksan ng puso para makilala si Jesus. Ito'y, ano tawag doon? Ito po ay reserved for the elect, sa mga pinili ng Diyos. Ezekiel 36:26, ang sabi ng Diyos, I will replace your stony heart with a heart of flesh. Paulit-ulit na lang po yung mga talatang yan na naririnig nyo sa pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. So ano pong nangyari? Si Lydia, an ordinary woman by the world standard. And second, God opens her heart to receive the gospel. Mga minamahal na mga kapatid, yung phrase na the Lord opened her heart underscores monergism. Ano ibig sabihin ng monergism? Salvation is God's work from beginning to end. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay pagkilos ng Diyos sa simula hanggang sa dulo. Amen? So, ano pong ating mapapansin? Ang sabi, Lydia paid attention, responded in faith, was baptized, and her household followed. Yan po yung atin pong makikita sa mga talata. Ano po? Lydia responded in faith when he heard the preaching of the apostles, and he was baptized, and her household followed. Pastor, sabi mo, hindi naman kay Lydia nang galing yung desire na tanggapin. Bakit diyan ang sabi? She responded in faith. Ibig sabihin, yung tao ang nag-respond. Lydia responded. Kung titingnan nga po natin, mukhang ganoon. Parang ang effort para tumugon sa pananampalataya galing sa tao. Pero if we are going to look, John chapter 1, 12 to 13, look at this. Ang sabi po dyan sa John 1, 12 to 13, yet to all who did receive Him, sa lahat ng sa Kanya'y sumampalataya o tumanggap sa Kanya. So, yung tumanggap daw kay Kristo, to those who believe in His name, gave the right to become children of God. Pero wag niyo pong puputulin dyan. Ito po yung problema Pag may nangangaral tungkol sa pagtanggap kay Kristo, tungkol sa pananampalataya kay Kristo, pinuputol ng mga tagapangaral yung verse 12 para lang patunayan na effort ng tao yung pagtanggap, yung pananampalataya. Pero sa verse 13, ang linaw-linaw, children born. No? Sino man daw tumanggap at sumampalataya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung karapatan na maging anak ng Diyos ay bigay, ibinigay, He gave. Pagkatapos sa verse 13 nilinaw, children born not of natural descent. Ipinanganak hindi ng natural na paraan. Hindi desisyon ng tao, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Para lang patunayan nila na may effort yung tao na siya ang nagbukas ng kanyang puso, siya ang nagpatuloy kay Jesus, siya ang nanampalataya, gagamitin ang John 1:12. Pero kung itutuloy mo sa verse 13, makikita natin hindi yun desisyon ng tao. Ipinaliwanag ko na kanina na bago pa mangyari yung pananampalataya ni Lydia, binuksan na muna ng Diyos ang kanyang puso upang matanggap si Jesus. Ang pagtanggap kay Jesus at ang pananampalataya kay Jesus ay bunga na ng pagbubukas ng puso ni Lydia. Mahirap bang intindihin yon? Kung hindi bubuksan ng Diyos ang puso ni numan, walang mananampalataya. Tandaan niyo po yun. Kaya kung ikaw man ngayon nananampalataya ngayon sa Panginoong Yesus, pasalamat ka.
Biyaya yan ng Diyos kasi binuksan ng Diyos ang puso mo para makita mo at makilala si Kristo. At kung sinasabi mong tinanggap mo siya, nagawa mo yon dahil binuksan ng Diyos ang puso mo. That is the proper order. Amen? Kaya, hindi naman to rocket science mga kapatid eh. Ginamit po ang mga talatang ito at ang pagtuturo ng reform para ipaunawa sa atin na tanggalin ang kayabangan sa ating mga puso na tayo ang tumanggap kay Jesus. Na tayo sa ating mga sarili ay pinagmula ng ating pananampalataya kay Jesus. Hindi. Ito'y pagkilos ng Diyos, monergism. Salvation is God's work from the beginning. Kung hindi bubuksan ng Diyos ang puso mo o i-regenerate ka katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3 verse 5, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung po yung pagbubukas ng puso ng tao. Being born again. And being born again is the sole work of God. Paulit-ulit lang. Hindi po ba? Now, anong resulta nito? Ang resulta ng pagiging born again ay ano? Conversion and faith. Conversion and faith. At itong conversion and faith na ito, kapag ikay converted na, at ikay may pananampalataya na, kapatid, imposibleng hindi makikita ang bunga nito. Kay Lydia, ano ang naging bunga? Lydia's immediate service and hospitality. Ito ang resulta. After conversion, Lydia immediately served the church. How? By opening her home. Kaya yung sinasabing sila'y born again na, magre-resulta yon mga kapatid ng conversion, faith, and repentance. At pagkatapos po noon mga kapatid, magre-resulta na yon ng paglilingkod. Ang napakalungkot, ubod ng daming mga Kristiyano daw sa panahon natin ngayon, ubod ng tagal ng mga mananampalataya, hindi mo kakakitaan ng mga paglilingkod. Kasi po, ang paglilingkod na sinasabi parang limitado lang doon sa pwede mong gawin sa loob ng simbahan. Katulad ng pagba-Bible study, pagpapakanta, pagtuturo sa mga bata, pagiging elder, pagiging deacons. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos hindi limitado sa mga bagay na aking nabanggit. Dito po, sa talatang ating pinag-aaralan, si Lydia naglingkod agad sa simbahan by opening her home. She hosted the first Bible study in the home. And probably not only a Bible study, it was the birth of the early church sa Pilipos at ito ay sa bahay ni Lydia. Amen mga kapatid? So her home likely became the first house church sa Pilipos. Kaya nga napakahalaga mga kapatid yung converted, yung nananampalataya, yung sinasabing pinatuloy si Jesus sa kanilang puso, it will result in what? Romans 12:1. Magbabago ng pag-iisip. And they will present their bodies as a living sacrifice, which is our spiritual worship. Hebrews 13:2, do not neglect to show hospitality to strangers. Magreresulta ng mabuting gawa, ng pagiging generous, ng pagiging bukas sa misyon at gawain ng Panginoon, at susuporta sa gawain ng Panginoon ang isang pusong totally converted. Lydia had no pulpit. Lydia had no seminary training.
but she had a home and a heart changed by grace. And that is what she offered to the ministry of God. Amen, mga kapatid. Kaya wag mo sasabihin wala kang pwedeng i-offer sa Diyos. Wag mong limitahan ang paglilingkod sa pagpunta lang sa simbahan. Wag mong limitahan ang paglilingkod sa Panginoon sa mga nagagawa nyo lang sa 2 oras every Sunday. Mas mahaba ang oras natin sa labas at confinement ng 4 corners of the congregation. Mas mahaba ang panahon natin sa labas ng simbahan na kung saan mas epektibong magagamit tayo dahil marami tayong oras doon. Amen, mga kapatid. And I do believe ginamit ni Lydia maging ang financial resources na meron siya. Imagine niyo kung may gawain sa kanyang bahay, provide niya ang lahat ng kailangan doon. Kung may gawain sa kanyang bahay, mga upuan, pati pagpapakain, sinagot niya marahil yung unang gawain sa kanyang simbahan. Kaya ito ang totoo, mga kapatid. Kung tapat na binuksan ang bahay para sa paglilingkod sa Panginoon, maniwala po kayo, pagpapalain ng Diyos ang mga bahay na nagbubukas ng gawain ng Panginoon. Amen? Kaya dito makikita ho natin, ito yung initial reaction eh. Ito yung initial na gagawin ng isang tunay na mananampalataya. You will offer your resources for the work of the Lord. At ginawa ito ni Lydia. Kaya kung i-illustrate natin ang bagay na ito, God uses ordinary people. Sa Bible, kahapon nagbigay na ako ng mga halimbawa ng mga tao na ginamit ng Diyos that seemingly ay very ordinary. Pero ngayon, tumingin pa tayo ng iba. Una, si David at ang kanyang slingshot. Para patayin na higante, hindi mo pipiliin ang tirador para gamitin mong instrumento. At hindi si David ang pipiliin mo dahil hindi siya sundalo. 3 ang kapatid ni David na kabilang na sa army ni Saul. At hindi mo pipiliin ang seemingly useless, ordinary shepherd boy to fight the enemy. David was a shepherd boy, not a warrior, but he defeated Goliath. God uses the ordinary. His confidence was in God and not in himself. Sa pagpapakain ng 5,000 lalaki, the little boy's lunch sa John 6:9, 5 loaves and 2 fish, may be an ordinary meal, but it became food for thousands in the hands of Jesus. At again, uulitin ko, yung mga disipulo ni Jesus, Matthew 4:18-22. Sino ba yung mga naunang disipulo ng Panginoon? Peter, James, and John. They were not religious elites. They were blue-collar workers. Katulad mo at katulad ko, katulad ng maraming mga trabahador. Pero tinawag sila ng Panginoon para gamitin sa kanyang ministeryo. Yet they became apostles through the power and calling of Christ. Amin po ba, mga kapatid? Now, in application, what this means for us today. Una, you don't have to be famous. You don't have to be educated to be used by God. Madalas ang pananaw natin para gamitin sa gawain ng Panginoon, you need to be and you have to be some kind of an elite person. You need to be an educated person with an ability to persuade people. You need to be famous to be used by God. Pero mali yun. Mga kapatid, pwede kang gamitin kahit saan. Hindi kailangan doon sa grandiosong paraan. Hindi kailangan sa malaking platform agad. May kausap po akong isang kapatid nung isang araw kahapon, sabi niya, hindi na po ako magamit sa Panginoon
Dahil kahit ang linggo ay naipagtatrabaho ko, ang tangi na lamang pong nagagawa ko ngayon ay ang maministeryohan ang aking mga anak sa Pilipinas. Mga kapatid, sa tingin nyo, maliit na bagay yung bagay na ginagawa mo? Kasi minsan ang tingin natin, ang ministeryo kailangan yung malaki, ang ministeryo kailangan yung sa loob ng simbahan. Pero kung ang lahat ng thinking ng tao, ang tamang ministeryo lang ay yung sa four corner of the church, mag-aaway-away lang kayo sa loob ng church. And most of the time, ganun na nangyayari sa loob ng simbahan. Kasi ang kinikilalang ministeryo ng maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung mga posisyon lang sa loob ng simbahan. But Lydia started her ministry not in the four corners of the church. In fact, wala nga nung araw na ganun eh. They started the ministry. Saan? Sa kanila mismong bahay. Kaya kapatid, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, na nagsasabing wala kang magawang ministeryo, na wala kang panahon, hindi yan totoo. Hindi lang naturuan kayo ng paraan para makapaglingkod sa Panginoon. We can serve the Lord by opening our house. Minsan naman, ang gusto natin, kung magsisimula nga ng gawain sa bahay natin, gusto natin marami agad. Hindi niyo po ba naisip na isa o dalawa? Isa nga, nandun ang presensya ng Diyos eh, di po ba? Huwag niyo pong paniwalaan na kailangan ng isa, dalawa, tatlo, nag-uusap para ang presensya ng Diyos nasa gitna. No! Sa presensya nga ng mananampalataya, sa buhay nga ng mananampalataya, nandun ang Diyos eh, kahit nag-iisa ka. Amen? Pero mga kapatid, ang pinupunto ko rito, kahit sa bahay mo, do not start big. Start with only a couple of person. Start with a couple. Invite mo and then study the Word. It doesn't have to be long. It doesn't have to take an hour or two. Gamitin lang natin ang ating mga bahay bilang place kung saan maaring makapagministeryo ang Diyos. Amen? You don't have to be famous or educated to be used by God. What matters is God's calling and your willingness. Take note, Lydia wasn't expecting to meet Paul that day, but God had orchestrated it all. Paniwalaan nyo mga kapatid na ang Diyos naman ang kikilos. Ang sa atin lang, ipag-invita natin. Ipag-imbita natin at buksan natin ang ating mga pintuan para sa Panginoon. O kaya naman, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, when was the last time na ipinag-imbita mo ang simbahan mo? Kailan nyo ipinag-imbita ang inyong church? Bakit ayaw mo mag-imbita? Nahihiya ka ba na yung pastor mo'y nakakahiya? Nahihiya ka ba kasi ang gawain ng simbahan ninyo nakakahiya? Nahihiya ka ba kasi hindi katulad ng malaking ministry ang iyong simbahan? O kaya iniintay mong maging katulad ka ng Hillsong? O kaya maging katulad ka ng Elevation Church? O yung mga simbahang mega bago mo to ipag-imbita? Kapatid, bakit hindi ka nag-iimbita? Ikinahihiya ba natin ang ating simbahan o ang ating bahay? Tandaan po ninyo, kung ang Diyos ang magbubukas ng puso ng tao, katulad ng ginawa kay Lydia, hindi po pwedeng tanggihan ng tao ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Tandaan na tayo manggagawa ng Panginoon, Ephesians 2:10. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Manggagawa tayo ng Panginoon. And this is for all believers.
Sulat to ni Pablo sa mga taga-Epeso. Hindi pastor ang kausap niya dyan, hindi elders, hindi deacons, hindi ang mga manggagawa ng simbahan, kundi lahat ng Kristiyano. Ang sabi ni Pablo, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Itinalaga na ng Diyos ang paggawa ng mabuti para sa kanyang mga anak. Itinalaga na ng Diyos na tayo'y maglilingkod sapagkat ito ang kanyang planong inihanda. Amen? So, ano ang Reformed emphasis? Sabi po sa Reformed faith, God's sovereign grace is in the ordinary people. Diyos ang pumili. God chose Lydia before the foundation of the world. Kung pinili niya si Lydia before the foundation of the world, lahat ng mananampalataya din ganun. At itong pinili niya bago pa likain ang sanlibutan, tatawagin niya. God will open the heart. Not merely an invitation, but it was an opening of the heart. Regenerating work of God ito. Yung pinili niya bago pa likain ang sanlibutan, ay tatawagin niya. Effectual calling ang tawag doon. Inward call ang tawag doon. And that person will respond. Katulad ng tinawag ni Jesus si Lazarus mula sa mga patay, pagtawag niya rito, nabuhay si Lazaro. Ganon din ang mga patay nating espiritu, pag tinawag ng Diyos, ito'y mabubuhay. At magre-resulta ito ng faith and repentance. Ang tawag doon, conversion. At kapag na-convert na, magre-resulta ito ng sanctification. Katulad ng nangyari kay Lydia, she immediately bore fruit in hospitality and service. This shows that God not only saves ordinary people, but He also equips them and places them strategically in His redemptive plan. Amen? Now, to conclude our lesson for today, you can be used by God. Amen po ba? Do not underestimate how God can use your voice, your table, your lunch, your prayers, your encouragement, and your generosity. Kapatid, napakadaming paraan na pwede kang magamit ng Diyos. Minsan talagang nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, ang pinakamalupit, nagtatamad-tamaran. O rather, hindi nagtatamad-tamaran. Pag sinabing nagtatamad-tamaran, nagkukunwaring nagtatamad eh. Kung hindi talagang ubod ng tamad. At nagre-resulta ito ng ng kawalang bunga ng ating mga ministeryo. Katulad ni Lydia, siya'y nakinig. She listened. She believed. She served. So ang challenge, like Lydia, be available. Amen? So yung palang 4 na mensahe na yan eh. Kung iisa-isahin yan, naaba yan. Pero nakita po natin ang lahat ng yan sa buhay ni Lydia. Now, for the reflection questions for your Bible studies, sa mga small group, ang unang tanong, have you ever felt too ordinary to be used by God? How does Lydia's story challenge that belief? Second, what gifts or resources has God given you that you could use for the kingdom like Lydia used her home?
Kapatid, di naman ako naniniwala na wala kang resources. Lalong hindi ako naniniwala wala kang gift. Anong pwede mong gamitin? Anong pwede mong gawin para sa kaharian ng Diyos? Pangatlo, do you trust in God's sovereignty when it comes to where He has placed you and the people around you? Maging handa lang tayo lagi. Maging bukas lang tayo lagi sa mga nais ipagawa ng Diyos at maniwala po kayo, magiging epektibong instrumento ka para sa kaharian ng Diyos. Pang-apat, have you experienced God opening your heart to understand the gospel? How has your life changed since? At panghuli, how does the doctrine of God's sovereign grace encourage and embolden you in evangelism and service? Ang pagkaunawa ho ba na ang Diyos ay siyang makapangyarihan pagdating sa kaligtasan ay bumabago ng ating pananaw sa pag-iibanghelyo at paglilingkod. Mga minamahal na mga kapatid, I hope masagot natin ng bukal sa ating mga puso ang mga katanungang ito. At magdesisyon tayo dahil tayo mga mananampalataya na katulad ng desisyon ni Lydia. Again, ang sabi ng Acts 16:14-15, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer of purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Mga minamahal na mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.